LB Plus family. LB Plus family. Plus family. LB Plus family. Plus family. Palang araw po mga kamas, may tumutok-tok ito. May tao. Parang kilala ko ito, sila Jonathan. Jonathan, ay! Ano nangyari sa buhay mo, Jonathan? Wala. Lihat dito, upo ka dito. May upo ka. Ay, Jo, magmas lang ako ha. Oh, sige. Mga kabams, nagmas lang tayo for safety purposes para kasi marami tayong nakasalamuha ng mga ano natin, baka maghawa-hawa po kung sakali na may isang si Jonathan. Sana wala naman po, ano. Kaya for safety reasons lang po. Hindi kami umalis, 3 araw na ngayon. Hindi kami umalis. Walang kasama si mama, nandun lang kami. Kaya naisip ko punta kay Buddy, tapos mama naman si mama, nagturo. Natuluyan na, pati dito. Ako napapagod eh. Ako napagod ako, may sakit na rin ako eh. Ano kung magtulak ako? Di na ako nakakatagal. Hinihingal na ako, tapos kaya nga nabubusit eh, tapos pagod pa ako. Alam mo sa mga nakuha yan, yung pagtulog mga siminto. 2 buwan din kami dati doon, tsaka ngayon. O ngayon lang, lumabas yung ano mo, yung pagtulog-tulog mo sa siminto. Sabi na lamig ganito, hindi naman, tsaka Lamig yan, sa siminto yan. marami naman din natutulog na ano, yung nakikita ko. Eh wala ka namang sapin kasi, sila may sapin. Ano lang sapin mo? Yung lamig pumapasok talaga sa katawan mo, sa likod mo. Bigat na bigat na nga eh. Ito yung mga payat-payat mo, nangalalil-nalil ng mata mo. Parang mas mataba pa yung buto mo sa laman. Yung ganito eh, sobrang saan eh. Ano, pagod nga sa tulak, na ano, na pwersa eh. Puro pwersa. Ano sa bigat ba naman Nanay Marita? Tsaka di mo, kasi, di ba sabi natin, nakarang taon, sabi mo, sa pag ano na lang, sunod na taon, dali natin sa Nanay Marita DSWD. Hindi mo rin pa, itong ngayon, magkakasakit ka, paano siya Nanay Marita, kung ano, nandyan sa kalsada. Yung natigyan na ano na naman, palpak na naman nangyari. Bakit? Meron na, nagulo uli, balik ula uli. Bakit nagulo? Sa barangay, papatikap muna kami, bago kami dala sa SWD. Hindi kami pumunta doon, ako lang pupunta, pumunta na ako doon. Hirap na itulak, babalik na naman ako sa tala. Ipipila pa ng umaga, mahaba. Oo, madaling araw yun. Oo nga, tapos, ano oras matatapos yun? Parang ano na yun. Tapos, kaya nga ni, tapos, sabi naman natin Jenny, sabay ako muna. Tapos, papasumpay na ako. Ang labo naman. Labo na mga ano, salita. Ketchup, ano, pa-check-up. Huwag na yung ano, ganun pa. Ano, baka makumpain daw ako. Kung sakali man Jonathan, kailangan mo makonfine talaga para gumaling ka kung may sakit ka. Para kay nanay mo, sino kawawa si Nanay Marita, kung ganyan, sakit ka, hindi ka magpapagamot. Kailangan mag-alaga, tsaka walang gubayad eh. Kaya kailangan madala si nanay sa DSWD para maalagaan siya, magamot din siya, tapos ikaw magpapacheck up para magagamot ka rin. Di pa rin ang papacheck up yan. Kaya nga, dapat pero payag ka na si Nanay Marita punta sa DSWD. Pumapayag na yan eh. Pumapayag na siya. 2 kami sana eh, sabi niya eh. Ikaw, ihiwalay ka muna kasi papacheck up ka rin eh. Hindi ka na pinis DSWD pacheck up. Si Nanay Marita doon sa DSWD, doon sa gagamutin, doon sa check up. Ikaw dito sa tala. Laki na ng problema. May problema. Yun lang solusyon ko na dan. Wala na ibang solusyon. Palala ng palala yung sitwasyon nyo eh. Sa katigasan ng ulo mo. Mayroon talaga yung mga sa ano, tinutulungan ka.
Hindi ka tulad dati. Walang tumutulong. Parang hindi mahirap. Parang hindi ka umasa. Oo, noon hindi pa stroke si Nanay Marita. Masaya ako eh. Nakakapangalakal ka pa. Baka naiiwan-iwanan mo siya eh. Yung ngayon, stroke na siya. May, Pagkatantay mo lang kasi mag-iiyak, sisigaw pag iniwan mo. Kaya kailangan gamot si Nanay Marita, DSWD. Tagal na namin sinasabi sa'yo. Kasi mga kaprams na, inasikaso na to sila Nanay Marita dati na nila Kuya Ka Business. Si Wakiwak na nag-asikaso no, nag-process ng mga kailangan, mga papers nila. Ang kaso, nagkaroon po ng problema. Bakit nga hindi natuloy noon? malis kami. Umalis kayo? Maraming yung parang tawag doon. Tinanggihan daw, tinanggihan kayo? Walang gano'n? Yung parang ibig sabihin na parang inalam yung tawag doon. Yung pagkatao, yung parang Oo naman, kailangan yun. inaalam. Ano, kailangan yun. Interviewin kayo talaga doon. Kung sino ka, taga saan kayo. Hindi kung Lahat-lahat, tatanungin. kung nagnanakaw ka ba o ano. Oo, lahat-lahat yun tatanungin. Kung may ano ka ba. Hindi na masama yun. Kailangan talaga yun para ma-record ka. Tapos tumakas ka rin. Tapos, Kaya hindi nangyari. Hindi wakiwak. Sinayang ang pagkakataon niya. ang tagal na yun eh. Siguro ngayon. Okay na. Totoo yan, Jonathan. Ha? Totoo yan na yun ang dahilan kaya di natuloy yung kay wakiwak. Iwak-iwak. Oo, kaya hindi kayo natuloy noon sa DSWD. Tumakas kami tsaka maraming yung parang tinatagong parang Maraming kailangan o maraming maraming ang katanungan. Ano naman kasi yun? Yun mga kawanas na. Ngayon ko lang din naliwanagan na salita si Jonathan. Kasi bulat sa poll, ang alam namin may naging problema at kaya tinanggihan si Nanay Marita. Lahat kami, ganoon ang pagkakalam namin, kami nila Bade, lahat to kami. Ngayon, nagsalita si Jonathan. Ngayon ka po, naliwanagan talaga na. Ayaw kasing mag-open up din ni Jonathan most of the times mga kapams. Ngayon lang siya nagsalita about dyan. Kaya yun po, correction po sa mga nakaraang mga vlogs natin na kung anong reason bakit hindi siya natuloy sa DSWD. So ngayon Jo, pagka si Ate G, di ba ang nag-ano sa niya, nagpa-price ngayon sa DSWD? Ang kaso, kailangan ipa-check up ka muna daw. Pero hindi mo magawa dahil madaling araw nga ang pila. O tapos ako pa bang uli magtutulak doon? Ayun, sinakay na nga kami ng kulong-kulong doon, inaawa sa amin eh. Nung umaga, dumaan kami oh. Tapos babalik na naman ako. Buti sasakay natin Jenny sa kulong-kulong. Tulak naman. Alang hinihingal lang ako eh. Balik na naman ako doon. Tulak na naman. Ang problema, madaling araw, sino magdadrive? Ako nga tulak. Kaya kung sa kulong-kulong, sino magdadrive? Madaling araw ang doon. Marami naman doon. Sino marami doon? Na na may tabi namin, may kulong-kulong, may kahuyan dito. Yung mga kulong-kulong. Marami din kasi yung doon yung kulong-kulong din doon. Yung ginagamit kasi nila mo yan, Jo. Yung kulong-kulong. Oo. Ginagamit nila sa hanap buhay nila. Tapos ang hirap nga eh. Tapos, Kung sa gabi, punta kayo dyan, gabi, dyan na kayo palipas ng oras, patulog, tapos madaling araw, yun na, pa-check up na. sa Parabit sana, kaso may bayad daw eh. May mahal yung bayad. Parehas naman din. Ano parehas? Hindi para sa center din daw yun. Pero magkaibang isang sa tala, libre. Yung sa private, magbabayad ka. Yun ang pinagkaiba. Tsaka dalawa kami ni mama. Hindi siya papayag pag hindi ako kasama. Pag hindi ka kasama sa, WD. hindi ka naman pwede doon. Yung nga sabi niya eh, dalawa sana kami. Hindi ka pwede doon. Ano kakain mo doon? Ito nga kulit eh. Kasi, Pinakikinig. kawawa talaga. Yan, pabagsak katawan mo. Pagka bumigay ang katawan mo, ano magiging sitwasyon ni Nanay Marita? Doon ka nakahilata din. Tapos siya, ganyan. Ano magiging niya? Tapos tagay na iyak doon, di tumitigil. Parang ewan kung alam mo ng ganun tao. Tapos nangangaway.
Malapit nang bumagsak, anong katawan mo? Babagsak na talaga yan. Ang payat mo na, ang lalim na ng mata mo. Payat ka noon, doble pinayat mo ngayon. Ito yun oh. Parang walang isip. Hindi makontento kasi. Kahit ako muna ayaw niya ko payagan eh. Para hindi gano'ng mahirapan eh. Wala eh, gusto niya laging kasama kami. Kaya nga nabubusit ako napapagod eh. Nakakapagod talaga yan, Jo, sa hirap ng pagtutulak mo. Napakalayo dito ang pinupuntahan nyo. Ang tulak ko, ilang taon yun? 4 na taon yun. Mga ano kayo si Nanay Marita, kung ano-anong mga gustong gawin, mag-ikot, palibasa, di siya nagtutulak, di siya alam gano'n sa kabigat. Uy nga, sinasabi sa kanya yun. Tapos hindi niya pinakikinggan. Ayaw niya makinig. Ang tao kasi, Jonathan, pag na-stroke, naapektuhan ng utak, bumabalik sa pagkabata, yan. Ganun nangyari kay Nanay Marita. Kaya di makaintindihan kahit anong paliwanag mo. Gusto niya, yan ang isip bata. Yun nga. Tapos, kung na paano, di natatakot din ako. Inaano ko, inimas-imas ko yung dibdib. Pag pinabayaan ko lang. Ako naman din ang kawawa. Kaya nga, yan. Baka mas mauna ka pa kay Nanay Marita. Sa sitwasyon mo ngayon. Ayaw makinig eh. Sabi ako na nandun kami. Ilang beses ka na dumura ng dugo? Tatlo. 3 beses na. Oo, yung 2 gabi, tsaka yung pumunta ako dito. Pag-uwi ko. Dahil nga muna kay Buddy ako. Kasi ang ano dyan, Jo, no, pinakamalaking posibilidad kung anong sakit mo, TB talaga yan, TB. Sa katutulog niyo sa daan, nakahiga ka lang sa simento, nakahilata ka doon, pinasukan ng lamig yung likod mo, naapektuhan yung baga mo. Kaya nagkaroon ka ng TB, kaya nag-ano ka ng dugo. Yun ang kailangan gamutin. Dito sa tala talaga yan, dyan gumagamot ng TB. Ngayon, pag napabayaan mo yan, wala na. Pag hindi mo napacheck up yan, hindi mo napagamot, wala, Jo. Hindi nga ako na nagaring at kasi. Hindi lang sa sigarilyo na kukuha yan. Yan sa paghiga sa simento, yan ang number 1 yung lamig. Nung karoon nga. Kawawa naman si Nanay Marita, Jo, kung mamatay ka, Jo. Hindi mag-alaga sa kanya. Kaya nga kailangan mo pagamot. Ito na nga sana ako ni Buddy kaso pupunta ako eh. Natulad niya, pumunta na ako, wala naman si Buddy. Wala sila nasa probinsya. Parang nakita ko pala eh, nandito. Nandun pala sila. Kasi lahat naman kami dyan, sila Jenny, sila Buddy, sila Wakiwak, sila Kuya Ka-Business, lahat ng mga kagwang. Lahat kami may kanya-kanya tayong pamilya. May naasikaso rin kami sa sarili namin. Kaya si Buddy ngayon, naasikaso pamilya, nasa probinsya, maraming naasikaso rin yan. Kaya hindi sa lahat ng oras, magpinutan ng tao, andyan sila. Di ba? Naintindihan mo naman yun? May ginagawa din mga yan, may naasikaso. Kami nga, ilang beses na pumunta rito na wala kami, di ba? May mga panahon talaga wala kami kasi may naasikaso kami para sa pamilya rin namin. Yun ang isipin mo, Jo, kailangan mo pa-check up, Jo. Yung sinasabi ni Ate Jenny, pa-check up ka, gawin mo yun. Para kay... Wala maiwan si Nanay Marita, Jo, mag-isa lang siya. Nasa daan. Tingap na nga ako pag ano. Hindi ko iwan muna to. Nalaman kasi. Kung iiwan mo sa saan mo, iiwan naman mag-iiyak sa daan yan. Yung muna sa dating ating tira namin eh. Pwede kung may titingin sa kanya doon, no? O, pwede lang naman. Tingap lang naman eh. Kaso madaling araw ako punta, tulog ko lang siguro sa madaling araw, no? Kailangan makausap mo ng maayos si Ate Jenny. Kahit mga alas 3, punta siguro dyan, alas 3 siguro. Punta ka dyan kasi may pila dyan, maraming pila talaga kasi dyan. At sa may gate, malapit yun. Pagpasok mo sa gate, yung sa kanan, yan yun. Kailangan mo pa-check up. Ano naman dyan, may libreng gamot dyan sa tala. Malaman nila kung ano yung sakit mo, tapos bigyan ka ng gamot. Bukod sa gamot, bibigyan ka ng reseta para kung sakali man makabili-bili ng gamot kung may pambili. Ganun. Para gumaling ka. Ang TB, nakamamatay, pero kaya pang gamutin. Hanggat
may pagkakataon pang gamutin, magpa-check up ka. Kasi pag lumala yan, Jo, alam mo, kailan yung unang nagdura ka ng dugo, yung nagtrabaho kay Ate Jean eh? Mga ano yun, Nakarang taon pa yata yun eh. 2024, mga 11 ba yun? 12 O, na buwan. mga December, November, ganun. Tapos, Ngayon, nagsunod-sunod na. 2025 na ngayon, 6 na buwan nangyari. So, 1 wala, 2 meron, tsaka 3 meron. Tapos yung 4 meron. Sabi mo, nagsunod-sunod na. Ibig sabihin, palala na ng palala. Kaya, pa-check up ka na, Jo. Kaya nga binibilang ko nga eh. Eto ko, tanongin kita, Jo. Ikaw ba, masaya ka ba o nakahanda ka ba na, ito, mamatay ka, maiwan siya na ni Marita. Masaya ka ba na mangyari yun? Hindi nga eh. Naisip ko na sino mag-aalaga sa gamay. So, ang kailangan gawin, magpa-check up ka talaga, di ba? Pagtsagaan mo magpa-check up, Jo, para kayo, naku. Hanggat kaya mo pang magpa-check up, kasi pag lumala talaga, hindi mo nakakayanin. Nakahiga ka na lang yan dun sa daan. Wala namang bayad yung papacheck up dyan eh. Bibigyan ka pa ng gamot. Hanggat kaya mo pa. Kasi pag di mo na kinaya yan, nakahilata ka na lang doon. Wala na pag-asa, Jo. Hanggat may pagkakataon pa. Matagal na sasabihan, di ba? Nung pagsuka mo lang ng dugo noon, pagdura mo lang ng dugo, sinagdan ka namin, pa-check up na. Yung katigasan kasi ng ulo, Jonathan, minsan, hindi rin maganda eh. Pag yun kasi sinasabi sa'yo, makinig ka kaagad. Ganun kasi kabutihan mo lahat yun. Kabutihan niyo lahat niyo na ni Marita lang yung sinasabi. Saan kayo galing ngayon? Badi nga, hinintay nga namin kaso. Wala. Galing kayo dun sa inyo, sa P6, tapos punta kayo kay Bade. Oo, Hindi na kayo nag-ikot. hindi na. Yung mami masyat ng araw na, ngayon eh. Hindi kami umalis. Kasi kayo kumukuha ng pagkain nyo, mga tao-tao doon, nagbibigay-bigay. Oo. Wala yung sitwasyon niyo, Jonathan eh. Wala na, nakatagod na ako lagi. Oo, siyempre, isasakit mo kasi, Jo. Hindi na kaya ng, ano mo yan, dibdib mo, mahingalin ka na. Kaya nga sabi ko, pag, hanggat kaya mo pa, sabi ko, hanggat kaya mo pa, kasi pag katagalan yan, wala na, di mo na kayanin. Oo. Hihingalin ka na, mahirap ka na huminga eh. Yung ano, mga 3 foot lang ang layo, hanggang dito sa hanggang doon. Tapos dati nakatagal ako, nalayuan. Tapos para akong ano, paganina, para akong inihingal na mamamatay. Sasakit mo kasi yan, may ano yan, nagkaroon ng butas-butas yung baga mo. Oo. Sa TV nga, nilipahas ko ng lamig yung baga mo. Hihingalin ka naman kasi di na kayang magbigay ng hangin eh, yung baga, hindi na bumbang gano'n ng hangin. Kasi butas-butas na, singaw-singaw. Kaya ganun nangyari. Dati, kahit anong hirap, kaya kong titin. Ayun, iba na eh. Oh, may sakit na eh, tama na eh. Kaya kailangan magpagabot ka na. Tungkol sa bahay po mga kapams na pinagawa ni Kuya ka-business kina Jonathan. Kahit sino naman po siguro ay magtatampo sa yung ginagawa mo ng paraan para may masilungan sila. Tapos, para sabihin ni Jonathan na, ano ba yun, parang papatayan naman kami doon. Ganon din sa mga kagwang na nagpagod para ipatay yung matutuluyan nila. Siyempre, nasaktan lahat Jonathan sa ano na. Sinabi mo na ano pa naman yun, pinintasan mo pa yung sakripisyo nila. Kaya hindi na tinuloy. Nahirapan kasi ako doon. Hindi pa naman kasi tapos. Ikaw na rin nasabi, hindi pa tapos. O nahihirapan ka doon, o ayaw mo doon kasi malayo. Malayo. Saka alanganin ng ano, kurma. Kasi ang gusto mo naman talaga dito sa P6, kasi yun ang lugar ninyo, dyan kilala kayo ng mga tao. Oo. Yun ang talagang dahilan. Oo. Itong tabing karsada lang sana doon. Yung nagtitinda rin mga ganun, pwede sana. Yung maraming nagtitinda rin, yung mga bahay-bahay. Oh. Ganun sana, ibigay niya tabing karsada lang sana. Walang kahirap-hirap. Sila nga gumagawa ng bahay na ganun, nagtitinda eh. Tabing karsada lang. Sana ganun din sa amin eh. Pero hindi kami nagtitinda, nakatira kami. Para wala ganong hirap. Ganun din kalaki. Ang gusto ko. Ganun sana hindi pupunta pa kami doon. Alam mo na nga ganito, doon nababagay sana sa mama ko eh. Alam mo yun, tabing karsada. Marami nga sunod-sunod eh. Mga bahay na maliliit. Ganun sana eh.
Ang problema nga, wala naman tayong pag-ari na gano'n na lupa. Di sila rin wala yung pag-ari. Ewan ko bakit ano sila doon, Uh, nakatira gano'n. ano yon, caretaker sila damulag doon. Kaya nakiusap sa may-ari na pwedeng bigyan kayo ng konting lugar doon para makapag tayo ng konting bahay nyo, may masisilungan kayo, at pumayag yung may-ari. Ngayon, ikaw naman ang tumanggi. Medyo kasi lahat mahirap na nangyayari sa akin. Mas maganda dito sa daan kaysa doon. Mahirap madali sa daanan tumira kung may bahay ka. Eh, yan, wala kayong bahay na nasa daan kayo. Kasi ang daan kasi madali lang umalis. Eh kung yan nga, yan, nasa daan kayo ngayon, wala kayong bahay. Oh. Ano mas maganda? Diyan na sitwasyon mo yun o yung may bahay sana kayo doon? Doon sana kaso mahirap ang putik agad yan. Kaya nga, ano ang mas mahirap? Dito sa daan o doon? Doon. Mas mahirap doon? Oo. Sa pagtutulak sa daan. Dito na lang tabing eh. Eh kasi nga, hindi na pa naman tapos kasi. Ayusin naman yung daanan doon sana. Pero matagal yun. Matagal pa mangyari yun. Mga ilang linggo pa yun. Tapos, Pero kung sakali na tapos na yung daan, may nagawa ng daan, o payag ka doon. mahirap sana ako. Kaso hindi naman nangyari. Eh, kasi nga, pinintasan mo na. Tinanggihan mo na. Bago pa matapos. Eh, nagtampo na sila, kuya, at saka mga kagwang, lahat ng mga nagsakripisyo, nagpagod na magawa doon. Saan ba kayo tutuloy niya ngayon? Pagkagawa niyo rito? Babalik ko sa amin. Eh wala. Si Buddy, nasa probinsya eh. Hindi ba tataan na uli ngayon? Baka andyan na. Mamaya, pag magpunta kami, baka... Dahil mo uli ngayon, hindi mo uli. Tapos kay Wakiwa, pumunta ka pa. Ha? Kay Wakiwa, pumunta ka pa. Hindi na ako pupunta rin. Napapanood yung vlog niya eh. Tinatitle niya ako doon sa title. Sinasama niya ako doon sa binablog niya. Kasi nagsaltasan ng hindi maganda sa akin. Nakakaano eh. Pero hindi ko na pinapatulan eh. Oo. Akala ko magkakampi kami. Pala, tinitira rin niya din ako. Kagaya ng una. Hindi na ako pupunta ron. Napapanood yung vlog niya sa akin. Sa amin, diba? Parang inaanak niya rin ako eh. Wala na ibang napupuntahan lang. Tapos yung mga kakilala niya na Marita, yung mga kaibigan niya, gano'n. Pinupuntahan niyo. Manon siya Bakiyo eh. Plastic din. Parang carry mo ba mga plastic din. Alam mo yung sa Masaludo? Napanood ba yun sa Masaludo? Masaludo sa... Yung parang pulis. Nakita mo ba yung lalaking nakasaludo? Ay, hindi ko na... Panood mo yun. Parang pulis, sundalo. Hindi naman pulis, hindi naman sundalo. Natawa lang ako eh. Sinabi ko nga kay Ate Jenny. Yung nasa lutuan, hindi naman pulis at sundalo. Hindi naman ganong bayani yun. Ano lang, reactor lang naman yun. Yung plastic. Tapos payak-iyak pa yung doon sa kanila eh. Sabi naman ng isa, minipigilan pa eh. Parang galing mo mag-artista eh. Ako, napapanood ko vlog nila eh. Wala ko siya nasabi pero napapanood ko. Napanood ko rin yun eh. Nakasaludo. Saludo, tapos yung una. Di pa pumupunta nga sa Kalitura, kinihintay ko eh. Namatay nga ng dalawang kamag-anak. Kaya pala hindi pa Magkasunod. pumunta. Tapos ako naman, namatay ng tita. Nakarang araw lang. Ay, umuwi ka ron. Hindi, ngayon lang. Dito na ako. Pero hindi ka babalik doon. Hindi, alam ko masahe. Balik ko lang dito. Balik ka naman doon. Namatay na lang. Saka nakasawa ka na ron eh. Saka si Ate Jenny, naawa lang sa amin si Ate Jenny. Nahuli ko na si Ate Jenny, mabait talaga. Oo, naawa. Binibigyan kami pangkain. Ate Jenny, mabait ka talaga. Napapanood yung vlog mo. Oh, kahit siraan mo siraan. Mabait pa rin. Lahat naman ng tao dyan. Sinisiraan mo. Hindi ka pa rin pinapatulan eh. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, hanggat kaya mo pa, habang kaya mo pang maglakad, magpa-check up sa tala, magpa-check up ka na para magkaroon ka ng gamot. Para maagapan yung sitwasyon mo. Isipin mo nga, paano pag namatay ka? Nga lang. Kasi doon papunta yan, pag di mo na agapan yan. Diba, palala ng palala, di ba? Ngayon, hingaling ka na. Di mo na
kakayanin. Sa tunod, di mo na talaga makayang tulad sa Nanay Marita. Hanggang sa nakahiga ka na lang. Ganun mangyayari dyan. Pagka di mo nagapan yan. Hanggang may pagkakataon pa. Papasigat na ako. Ito kasi ayaw pumayag eh. Sama ng sama eh. Di madaling araw man, iwanan mo na madaling araw habang tulog siya. Di naman magkakapag-reklamo yan kung tulog siya. Kasi giting din yan. Madaling magising. Madaling magising. Yung ganun. Si Nanay Marita, lalaki na ng manas. Napulit ang ulo eh. Iyak nang iyak, hindi naman inaano. Hindi nagbago, ganun pa rin, lumala pa nga eh. So hanggang dyan po mga kapams. At ito ang sitwasyon ni Jonathan sa ngayon na napakahirap po. Mahirap na nakabusit. Nakakapagod. Wala akong magawa eh. Lumalala na yung karamdaman niya na almost nasa 90% na TB talaga siya kasi yun na, nagdudumudura na ng dugo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Spread lang araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang po yan. Sa LV Vlogs Family. Bye-bye. Family, bye-bye. God bless us all. May kuya ka business. Sabihin ko, kung niya ako bubuuin kasi hindi ako nakapag-aral pero matalino ko. Hindi nga ako marunong magbasa. Matalino ko magkwentahan. Kukwenta ko yung tinulong niya. I-upload mo. Mapanood niya.